Hello po sa lahat po ng mga Daver Cats at sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa mga updates po natin, sa lahat po ng mga maybe international, Rybeam at lahat po ng mga supporters ni Raisa May Dizon and Mr. Bimby Aquino Yap. Sa isang live video po kasi ni Papa Jack kung saan kadalasan po napapanood natin siya ng live sa TikTok at dito nagbibigay siya ng ilan sa mga updates no na hindi natin nakikita, which is yung tinatawag na BTS or behind the scene ng mga bagay na minsan hindi naman po nakukuha na ng videos at hindi sinasadya na ginagawa pala ni Raisa at ni Mr. Bimby Aquino nang sila lang. So sinasabi dito na tila baga may sariling mundo no ito pong si Raisa at saka si Bimby. So dito po pag-uusapan natin lahat yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates, let's watch this video clip. Parang kanina pinagmamasdan ko po sila, natutuwa lang ako kasi nandun sila sa sulok. Nagpalitan sila ng relos, nagkukulitan sila. Parang tinitignan ko sila, na-imagine ko lang na, hala, mga binatag dalaga na sila. Pero nakatingin ako sa kanila, ang tingin ko sa kanila 6 and 8 years old sila. Kung ano po yung ginagawa namin natin 6 and 8 years old. So na feeling ko na nag-reminisce ako ng kabataan nila. As in, nakakatuwa lang. Yung kala ko sa movie lang nangyayari yun. Di ba minsan pag sa movie tayo, parang nag-i-imagine tayo ng kabataan. Kanina habang pinapanood sila, habang binibideo ko sila, nakita niyo yung Meryl Streep, may mga kilitian. Ang nakikita ko sa kanila, yung 6 and 8 years old sila na, ay ang cute, ganun. As in, nakatingin po ako sa kanila, pero ang nakikita ko mga bata, sobrang nakakatuwa. Kaya yung mga wag natin i-pressure. Maging masaya lang. Ang bilis ng panahon, isipin niyo po, that was 13 years ago. So, yung age ko ngayon minus 13 years ago. Iba pero hindi naman tumatanda. Charot. Close sila ng bata, close sila ngayon. Siyempre, meron lang konting pagkakaiba kasi ngayon may mga restrictions na may mga binata't dalaga na sila. Diba? Panoorin niyo po yung mga, may mga... Landmark? Zon. Saya. Ang kayo walang... Sanitizer? Susi? Panyo? Hygiene? You use one more, that's what they Tao? Okay. Got it? Samay? Kulitan. Kung updated ka sa showbiz tea at marites ecosystem ng Philippine culture, siguradong nagpapreno ka ng marinig mo ang pahayag ni Papa Jack tungkol sa backstage chemistry ni Bimby Aquino at Raisa May Dizon. Ang chika, tila daw may sariling mundo ang dalawa tuwing nagkakasama sa backstage at kapansin-pansin ang kanilang palagayang loob at lambingan. Sa mundo ng puno ng showbiz ships, fan theories at overanalyzed TikTok clips, ano nga ba ang totoong ibig sabihin ng mga obserbasyon na ito? Sa batong simpleng pahiwatig na napakatagal na ng pagkakaibigan o may deeper showbiz dynamics na hindi nakikita ng publiko? So meron tayong mga comprehensive breakdown sa usaping ito no sa pananaw po ng mga viewers po natin. Una ang lore. Paano nag-cross ang paths ni Bimby Aquino at Raisa May? Para lubos nating maunawaan kung bakit ganito na lamang ang epekto ng pahayag na ito sa netizen, kailangan balikan natin yung kanilang history. Noong 2013 Metro Manila Film Festival Golden Era, unang nagkasama sina Raisa May. No? At naging blockbuster nga yung kanilang movie. Sa panahon yun, silang dalawang pinakasikat na child star sa Pilipinas at pinag-usapan po sila. Growing up under the spotlight, pareho silang lumaki sa kamerang dalawa mula sa pagiging cute child actors. Pareho silang dumaan sa public eye habang unti-unting nade-develop ang kanilang personalidad at karera.
So kaya naman tuwing nagkikita silang muli bilang mga nakatatanda o young adults, hindi may iwasang mag-react ng mga tao. Ang kanilang band ay hindi lang basta ginawa para may PR, may pinagsamahang childhood friendship at shared experience. Sila nakakaunti lamang ang nakakaunawa. So sa pagsusuri sa obserbasyon ni Papa Jack, ano nga ba yung tinatawag na parang may sarili silang mundo? Kapag sinabi ng isang veteran na parang kasakasama nitong si Mr. Bimbi na si Papa Jack, na para bang silang may sariling mundo, hindi to basta-basta salita. Sa showbiz jargon at sa mata ng mga taga-Masid, maraming ibig sabihin ng phrase na ito. Ibig sabihin, comfort zone at safe space, the inside joke factor. Sa mundo kasi ng entertainment, napakagulo at napaka-plastic ng kapaligiran. Araw-araw pinapalibutan ng mga artista ng handlers, fans at media. Kapag sinabing may sarili silang mundo, ang dalawang tao sa backstage, nangangahulugan ito na kapag nag-uusap sila, namamatay ang ingay ng paligid. Na parang meron silang sariling wika, meron silang sariling kulitan at inside jokes na sila lang ang nakakaintindi. Hindi nila kailangan magpanggap o maging showbiz sa harap ng isa't isa dahil kilala na nila ang bawat isa mula pa ng bata pa sila. So naglalambingan sila, 'di ba? Yung platonic comfort versus romantic kilig. Ang salitang lambingan sa kulturang Pilipino ay madalas na binibigyan agad ng romantikong kahulugan ng mga marites. Subalit, sa konteksto ng Gen Z at showbiz friendship, ang physical emotional comfort, ang lambingan ay pwedeng maging anyo ng asaran, paghawak sa kamay, pagsandal o simpleng pagiging maalaga lang sa isa't isa. So yung platonic besties energy nila napakadalang sa showbiz ang makahanap ka ng tunay na kaibigan na walang halong kompetisyon. Ang ipinakita ni Bimbi at Raisa May ay tinatawag nating genuine platonic affection. Sila yung tipo na magkaibigan na walang awkwardness kahit matagal na hindi nagkita. Bakit nga ba nahook ang Gen Z at netizen sa narrative na ito? Hindi kasi katakataka na nag-trend ang kwentong ito. May ilang dahilan kung bakit napaka-relatable at napaka-engaging ng topic na ito para sa mga netizen. Kasi nga 'di ba, sa Gen Z perspective nostalgic factor, lumaki ang Gen Z na pinapanood sina Bimbi at Raisa May. Ang makita silang magkasama ngayon ay nagbibigay ng core memory, unlock vibe, 'di ba? Organic chemistry na umay na ang mga tao sa mga pilit at script-driven na love team. Ang likas na closeness ng dalawa ay refreshing at tunay, 'di ba? Dadelulo ship, sanay ang Pinoy showbiz fans sa paggawa ng ships. Kahit simpleng pag-uusap lang sa backstage ay ginagawan agad ng fan edit sa TikTok. Tatlong posibleng interpretasyon sa kanilang backstage dynamic, maging patas at malalim na ating pagsusuri. Narito po ang ilan sa mga anggulo. Una, yung kanilang pure childhood band, 'di ba? Yung kanilang tropang real angle. Sina Bimbi at Raisa May ay may parehong pinalaki sa ilalim ng matinding spotlight. Pareho nilang alam ang pakiramdam ng walang pribadong buhay habang lumalaki. Ang ganitong kakaibang karanasan ay lumilika ng isang matibay na pundasyon na hindi madaling mabuwag. Kapag nagkasama kasi sila, bumabalik sila sa panahon na simpleng mga bata pa lang sila na naglalaro sa set ng film festival. Comfort amidst high-pressure environment. Ang backstage ng anumang malaking palabas sa studio ay napaka-stressful. Puno ito ng mga taong nagmamadali, mga segment producers at mga script revision. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, ang pagkakaroon ng isang kakilala na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng tahanan at kapayapaan ay nagmumukang may sariling mundo sa mata ng mga taong nakapaligid sa kanila. So meron din silang number 3, the natural charisma at banter. Parehong kilala sina Bimbi at Raisa May sa kanilang matalinong hirit at likas na alindog sa harap at likod ng kamera. Kapag pinagsama mo ang isang Bimbi Yap na napakagalang ngunit diretsang magsalita, at isang Raisa May Dizon na napakagaling sa komedya at pakikibagay, ang resulta ay isang napaka-lively at affectionate na palitan ng usapan. Yung number 5, ang impact ng showbiz. Ang impact showbiz na culture landscape. Ang reaksyon ng publiko sa obserbasyon na ito ni Papa Jack ay nagpapakita ng pagbabago sa kung paano tinitignan ng Gen Z ang mga celebrity. Sa pagkalimot sa
love teams. Mas gusto ngayon ng mga tao mga totoong relasyon, magkaibigan man ito o magkasintahan, kaysa sa mga pilit na tambalan na ginawa lang ng mga management para sa kita, respect per boundaries. Bagamat nakakakilig o nakakatuwang tignan ang kanilang bond, mas marunong na rin ang Gen Z na maglagay ng hangganan sa pagitan ng tunay na buhay ng mga artista at ng kanilang pampublikong imahe. Kaya naman, di ba, may kita rin natin na meron silang tinatawag na appreciation for childhood star. Mayroong collective protectionism ang mga Pilipino sa mga child star na lumaking maayos. Ang makitang masaya, komportable, at maayos ang pakikitungo ni na Bimbi at Raisa May sa isa't isa ay nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay para sa mga tagahanga na sumubaybay sa kanila. Ang sinabi ni Papa Jack na may sariling mundo, sina Bimbi Aquino at Raisa May Dizon tuwing naglalambingan sa backstage ay hindi kailangan bigyan ng over-analysis. Ito isang patunay na sa kabila ng maingay, mabilis at minsan plastic na mundo ng showbiz, may mga relasyon at pagkakaibigan pa ring mananatiling totoo, grounded at puno ng tiwala. Isa itong magandang paalala na ang pinakamatibay na koneksyon ay yung tunay, yung nabuo ng pundasyon ng tunay na pagkakakilanlan at pinagsamang karanasan noong kabataan. Kaya naman, may mga bagay kasi tayo na hindi nakikita pero nakikita ng ilan na siyang binabahagi sa atin para naman magdala ng good vibes at magpatunay sa totoong estado ng kanilang relationship. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.